kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Bishop Jose, Father Johan, Father Jesus, Father Fernando, Father Froilan, Dominga, Vicente, Junicia, Florentino, Cornelia, Rafaela, Melita, Rosa, Marty, Rita, Henry, Juana, Gabriel, Juan, Norma, Romeo, Leticia, Rita, Josie, Mark Julius, Edelberto, Leticia, Angel Sr., Robbie Rosa, John Frederick, Bert Seravia, Clarita, Fausto, Filomena, Agripino Sr., Lolita Clemente, Paula, Isidro, Maria, Monica at Dolores. Tumayo po ang lahat sa kaisimula ng ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Misa ng kapistahan ni San Lucas, isa sa mga manunulat ng mabuting balita. Nabuhay siya noong unang siglo. Mula isa siyang doktor, manggagabot. Kasamahan niya si San Pablo. Tangi sa kanya ang pagiging manunulat at malasakit sa lahat ng tao, partikular sa mga mahihirap at mga nasa laylayan ng paligiran ng tao. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Umupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo'y dating nasa malayo at nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisan niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, at ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa.
Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung mga sisisi at di babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poo'y nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katuwiran ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari iyaong pagtatapat, at ang katarungan naway maghari mula sa itaas. Ang poo'y nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poo'y nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Tumayo po ang lahat bilang pagbigay kalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hanapin mo, oh. Hanapin mo ito, eh. Kay San Lucas 10. Yung kapistahan niya. Kanina pinahanda ko, eh. Tinan ko yun. Inalis mo yung marker dito. O, 10. Mali binasan mo kanina, eh. Ito, oh. Kapistahan ni San Lucas. Binasan dapat ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin. Ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak.
Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian ng kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan na sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kaninyo tinumain ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang mga manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Upo po ang lahat at makinig sa homilya. Sa ngalan ni San Lucas, isa sa apat na ebanghelista. Magandang umaga sa inyong lahat. Nang umaga rin po, Father. Si San Lucas ay nabuhay noong unang siglo, first century. At siya kasamahan ni San Pablo. San Pablo ay from Tarsus. Si San Lucas ay isang doktor ng medisina sa Antioch. At mahalaga na huwag nating makalimutan na isinulat niya ang tungkol sa mga gawa ng mga apostol, the Acts of the Apostles. At gayon din ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kasaysayan ng pagliligtas ng anak ng Diyos. Ano, apat sila eh. The Gospel according to Matthew, Marcos, San Lucas, yan, pangatlo siya. Pang-apat, San Juan, Evangelista. Tangi sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, meron siyang focus. Higit ay inaalala niya at inaasistihan niya ang mga mahihirap, the poor. At siya kilala na ang kanyang ebanghelyo inakda. Ebanghelyo ni Jesucristo, inakda niya hindi lamang para sa mahihirap, kundi para sa lahat. At tangi dito ang pagbabalasakit niya sa panalangin at sa banal na spirito. Kaya ang pagpapaganap ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, una hingin natin sa Diyos na ito ang mabuting balita ng kaligtasan ay magkabunga ng kaligtasan sa lahat noon, ngayon at sa darating pang panahon. Kaya panalangin sa tulong ng banal na spirito. Ibang spirito ng daigdig, ibang spirito ng Diyos at ang kabanalan ng Diyos. Sa puntong ito, mga kapatid, mula sa Ebanghelyo, binibigyan pansin dito, anya, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Ito po isa sa pangunahing diwa sa Ebanghelyong binasa ko.
Sa puntong ito, mga kapatid, salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng buhay. Kaya sa pasimulayang awa ng Diyos na binigyan tayo pati ng ikabubuhay at lahat na. Ngayon, itong buhay na ito, kailangan ay umunlad, magbunga, o mamunga ng mabubuting gawa, dangal, kabanalan ng buhay. Kay Heso Kristong anak niya, o sa pamagitan ng Heso Kristong ating Panginoon. At isa sa mga particular na application dito ay tungkol sa manggagawa sa kaharian ng Diyos, ang bokasyon ng pagpapari, pagmamadre, or religious vocation, mga samahan at kilusan, gayon din ng pagbibigay ng sarili para sa kapakanan ng pagpapalaganap ng kaligtasan, partikular, sinasabi natin bokasyon. Bokasyon. May nagpapare, may nagmamadre. Kagabi, iniisip ko, ilan ang pare sa Deposo? Alam ba ninyo? Hindi. Anybody? Alam ba ninyo? Ilan na naging pare o ilan ang pare sa Deposo? Ilan? Apat daw. Kulang yon. Hindi pa nyo na. Ako'y kulang din ng isa eh. Nakakapito na ako kagabi nung binibilang ko. Si Father Eddie Villacorte ng una eh. Pare sa Ildefonso. Susunod ako. Ako'y number 2. Si Father Prostenorio. Number 3. Isa pa. Nakakapit na. Yung isa hindi ko mahagip yung pangalan niya. Taga San Juan. Madali sabi, may mga pari na tinilaga ang kanilang sarili para sa higit na paglilingkod sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Salamat sa Diyos, pero isang tiga-Pinao ito. Nagpapare. Kilala ba niyo? Oh, salamat. Napapasok lang niya. Nasa college po siya ngayon. At alam niyo mga kapatid, nagmamadali ba kayo? Bira ako magbisa ng umaga dito. Karaniwan ng linggo ng gabi ako nagmimisa rito. Sa daigdig daw, bagit ko na, merong kultura, kaugalian, kaisipan, kaugalian, at ginagawa ng mga tao. Culture. Na maraming mga tao sila, busy. At nagbabadali ang mga tao sa daigdig kesa sa noong araw. At bukod pa sa rito, the culture ng pagiging abala sa maraming bagay sa daigdig ngayon at parami yan, pasulong ng palusong. At ang speed, ang bilis ng mga pangyayari. Saan na nakararating ang tao ngayon? Alam to karaniwan sa buwan saan ba? O, tsaka na lang yung scientific exploration. Nagmamadali rin ang tao. May mga kaugalian na. At dumarami rin ang dumadami. Hindi yung pagiging abala, nagmamadali, nagiging makasarili rin tayo. Makasarili. Hindi natin nga pinagmamalasakitan yung kapwa. Lalo na yung mga maliliit. Yun ang sinasabi ni San Lucas. Sa puntong ito, mga kapatid,
dapat ay buhay tayo. Ang buhay natin hindi naman atin ito yung buhay. Ito'y kaloob sa atin. At tayo tagapangalaga lamang dito. Steward. Tagapangalaga ng ating buhay. Hindi atin ito. Ito'y pahiram lang sa atin para alagaan ito. Ngayon, itong buhay na ito, kinakailangan ay magmunga. At ang bunga nga nito ay mabuting gawa, mabuting pagkatao, at development ng sarili, ng daigdig na ito, ng mga komunidad, at kaligtasan sa wakas, sa dulo ng buhay. At sinasabi, marami ang gustong maligtas. Marami ang sagana ang aanihin, sabi ng Ebanghelyo. Sagana, marami. Pero kakaunti ang mga manggagawa. Kinukulang ang mga tao, hindi ang Diyos ang nagkukulang. Gusto ng Diyos ay lahat ay maligtas. Tayo ang nagkukulang sa paggawa tungo sa kaligtasan ng buhay. At tayo ang ginagahol sa pagtugon sa plano ng Diyos na dumami ang bukasyon. Kaya yung mga pare, pagdarasal din natin, yung mga madre, sino ba ng mga madre sa San Deposo? Would you know? Ken sabi, sino may alam? Mga madre. Meron alam si sister. Hindi ko madinig, mahinis at Ilan ang madre sa Del Deposo? Kaya hindi lamang tayo kulang ng bukasyon, pare o madre, brother o sister. Hindi natin binibilang Di ba? Pagdasal din natin sila. Yan ang masasabi ko. Sa plano ng Diyos, kailangan maging sagana ang ani sa kaligtasan ng buhay. Ngunit kinakailangan merong mga manggagawa. Merong higit na bibigay ng sarili, magtatalaga ng sarili para sa bukasyon ng lilingkod sa kaharian ng Diyos dito sa atin, sa parokya, sa bayan, sa probinsya, kung saan man nangangailangan kahit na ng mga misyonero, misyonera sa iba't ibang parte ng daigdig. Sa tulong ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at ang kalinis-linis ang puso ni Maria, naway ang bukasyon ay lumaganap, manatili at magpatuloy para sa kaligtasan ng lahat sa ngalan ng Panginoong Jesucristo sa tulong ng banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Tumayo po ang lahat. Panalangin ng bayan. Manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad sa atin. Habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Tugon ng Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin.
Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong pusong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Matutunawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Upo po ang lahat at maghanda sa pag-aalay. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ating pag-aalay kalugdan ng amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhot sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol at ebanghelista ay kanyang mga katuwang
sa pagiging pastol at patnubay ng sanbayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalakitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan, lumuhod po ang lahat. Ang mga ikaw ay tunay na banal at siya'y nagmumula ang lahat ng kapanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya sinagawa ko kusang loob na pagpapakasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, binigay yun na sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli siyang nagpasalamat. Binigay yun na sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at dinamin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ang misteryo ng pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming tatanggap ng katawan at dugo ni Kristo'y pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin, Panginoon, ang Santa Iglesia sa daigdig. Ang Santo Papa, si Francisco, si Dennis naming Obispo, ang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga ama at ina ng tahanan, ang kanilang mga anak, ang mga nandiritong sumasamba sa iyo, nakikinig at nagsasabuhay ng banal na salita mo. Alalahanin mo rin ang aming mga may sakit, ang mga babawian mo na ng buhay, ang mga biktima ng digmaan sa Ukraine, ang mga pumanaw na inaalala namin sa misang ito. Pagkalooban mo sila ng kapatawaran, kapayapaan, kaligayahan sa kabilang buhay. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Birhena ng Diyos, ng mga apostol at lahat ng mga banal na naging kalugod-lugod sa iyo sa kanilang pamumuhay sa pamagitan ng Hesukristo, ng anak mo, sa pamagitan ng Kristo. Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magpasalamat tayo sa Ama sa langit, sa ngalan ng Kanyang anak na si Jesucristo, sa tulong ng banal na Espiritu. Awitin natin ang Ama namin.
Ama sa langit, ilayo mo kami sa tukso, ilayo mo kami sa anumang masama at kapahamakan. Habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Heso Kristong aming tagapagligtas. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ako pinagkakaloob sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo sa kapayapaan ni Kristo para sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pananampalataya sa mabuting balitang pinangaral ni San Lucas sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo, panalangin natin ang kaligtasan ng kapwa at ng ating sarili. Salamat sa Diyos. Let me feel your soul. Let me know your cries. Let me see your side. Let me lift you up. Let me pray for you. Let us be one beautiful family. Journeying together with God, together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord by sharing the love, by sharing the peace, by sharing the hope of Jesus Christ.